Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Panginoon. So, pagpatuloy po natin yung ating pinag-aaralan, yung tungkol sa langit. Sino ba yung makakarating? Meron ba makakarating sa langit? Paano ba makarating sa langit? So, makikita po natin sa ating pag-aaral. Ngayon, nasa episode 73 na po tayo. Patuloy po natin. So, last meeting, pinag-usapan natin yung mga nasa heaven, yung mga ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, ngayon tingnan natin kung sino-sino ba yung makakarating sa harap ng trono ng Diyos o sa langit na tinatawag. So, tayo po ay tingnan natin yung mga makakarating sa sa kalangitan o doon sa buhay na walang hanggan. So, dito po sa aklat ng Revelation, chapter 7, ang sabi sa verse 9, nung dinala si Apostle John sa harap ng trono ng Diyos para ipakita sa kanya yung mga taong magkakaroon ng kaligtasan, so pinakita sa kanya na napakaraming tao. At ito yung sinabi niya sa Revelation 7 verse 9. So, basahin po natin. Ang sabi rito, pagkatapos nito ay nakita ko isang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, ng nakadamit na puti at may hawak na palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ang apat nilalang na buhay. Sila ay nagpatira pa sa harap ng trono, sumamba sa Diyos. Ang wika, Amen, sa ating Diyos ang kapurihan, ang kadakilaan, ang karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. 13, tinanong ako na isa sa matanda, sino po ang mga taong nakadamit na puti? Saan sila nanggaling? Sagot ko po, hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakalam? At sinabi nila sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kanilang mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi ng dugo ng kordero ang kanilang damit. Yan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo, at ang nakaluklok sa trono ang kukup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw, hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso naman ng anumang init. Sapagkat ang korderong nasa gitna nila, sila'y dadalhin niya sa bukal ng tubig at nagbibigay ng buhay, at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. So, kung titingnan natin dito, ang nakita ni Apostle John nasa harap ng trono ng Diyos, ibig sabihin ito yung nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Kasama na siya doon sa kaharian ng ating Panginoon. So, napakarami nila. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi at wika. So, kung titingnan natin, napakaraki ng tsansa natin na makabilang sa harap ng trono ng Diyos o sa buhay na walang hanggan. Kasi sa dinami-dami nun, ang sabi, hindi kayang bilangin ni naman at napakarami ang pinagmula nila sa bawat bansa, bawat lahi o wika. So, may pag-asa po tayo sa ang laki ng tsansa natin. Kasi sa dami ng nasa harap ng trono ng Diyos. At tayo mga nakakarinig ng salita ng Panginoon, meron na tayong 50-50 na chance na makarating sa buhay na walang hanggan o mapabilang sa harap ng trono ng Diyos.
So kung titingnan natin yung mga hindi nag-aaral po ng salita ng Diyos, 100% na hindi sila makakarating sa harap ng trono ng Diyos. Yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, so meron po silang 50-50% na makarating sila sa harap ng trono ng Diyos. At 100% yung mga taong nakarinig at natuto at isinapumuhay itong salita ng Diyos. So kung titingnan natin, mapalad yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos, at least kahit papaano, hindi sila magiging mangmang pagdating sa pagpunta sa buhay na walang hanggan. At kung titingnan natin, ang chance ng marami ay napakalaki. At sabi nga, hindi kayang bilangin ni naman. Ang problema lang sa dinami-dami na yon kung hindi tayo kasali. Kaya nga yung mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos, sabi nga ng Panginoon sa John 8:47, yung hindi nakikinig ng salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. So obviously yung mga taong hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi yan makakarating sa langit. 100% yan. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi pag pinag-aralan mo ang banal na kasulatan, makikita mo yung dapat mong gawin para mapabilang ka sa harap ng trono ng Diyos. Kaya kung hindi ka nag-aaral at ayaw mong mag-aral, so hindi mo makikita yung instruction ng Panginoon para makarating ka sa harap ng trono ng Diyos. So, mapapansin natin dito, yung nasa harap ng trono ng Diyos, napakarami mula sa bawat bansa, lahi at wika. At ang sabi diyan, nakatayo sila sa harap ng trono ng Diyos, nakadamit ng puti at may hawak ng palaspas. So, bakit ko sinasabi kanina na yung hindi nag-aaral, 100% na hindi makakarating? Kasi pag hindi po tayo nag-aral, hindi mo matututunan o hindi mo malalaman na yung palang magtatagumpay ay nakadamit na puti lamang. At yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, magkakaroon sila ng idea ngayon na bago pala sila mamatay, dapat sila ay nakaputi ng damit o nakaputi ng kasuotan. At siguradong yung nakinig at natuto, yung sumunod sa ating Panginoon upang ibihis ang dugo ng Panginoon o magdamit ng kulay puti, ay tiyak na ito'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasi nasa harap na sila ng trono ng ating Diyos. So ito'y future. Ipinakita lamang ito kay Juan para malamang para ipakita na meron talagang makakarating sa langit sa pamamagitan ng sulat niya na ito. Kaya nga sa atin, kung tayo po ay nag-aaral ngayon, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, so meron kayong chance, malaki ang chance, 50-50, sabing ganun. At yung 50-50 na yan, kung bakit 50-50, kasi katulad dati, kung hindi tayo nakikinig, wala tayo talagang chance. Ngayon, kung nakinig ka ng salita ng Panginoon, meron kang pag-asa. At yung decision making mo ay nasa sayo. At meron kang yung option kung susunod ba ako sa Diyos, makikinig ba ako ng salita ng Diyos o hindi. Kaya nga yung katagumpayan ng pagkakaroon mo ng buhay na walang hanggan, ito kung ikaw ay matututo at susundin mo yung mga iniuutos ng Panginoon para makabihis ka ng kulay puting kasuotan. So, titingnan natin, walang ibang kulay ng damit ang nasa harap ng trono ng Diyos. At lahat sila nakakadamit na puti. Kaya nga sa atin, kung tayo ay isang wise na tao at gusto mo talaga makarating sa buhay na walang hanggan, aalamin natin ngayon kung paano ba magdamit ng puting kasuotan. Hindi baka siguro yung ating mga nakikita mga patay, minsan nakikita natin nakabarong, lalo higit sa Pilipinas. Yung mga nangamatay, kulay puti. Kaya siguro ito yung dahilan kung bakit kulay puting barong ang sinusuot. Kahit yung mga babae nakatrahe di boda. Siguro gawa nitong verse na ito. Kasi nga yung ipinakilala ni Apostle John na nakita niya sa harap ng trono na nagpupuri sa Diyos araw-gabi ay nakakaputing damit. So tayo,
Kung tayo magiging marunong at magiging wise tayo, aalamin natin paano ba magdamit ng kulay puting kasuotan kasi walang magtatagumpay na hindi nakadamit na puti sa panahon na ito. Kaya nga kung titingnan natin sabi sa verse 13, nung, tinanong si Juan ng mga matatanda kasi may mga matatanda doon sa ano, may 4 na matanda sa harap ng trono ng Diyos, eh, sabi nga rito. Tinanong ako ng isa sa matatanda, "Sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling?" So, ito yung tanong ng matanda doon kay John. Pero sumagot si John, "Hindi ko po alam." Tugon ko, "Kayo po ang nakakaalam." So, obviously alam talaga ng mga matatanda, nasa harap ng trono ng Diyos, yung 4 na matatandang nasa harap ng trono ng Diyos, kung papaano magdamit ng puti at kung saan sila galing. Kaya nga dito tinuturo sa atin ng banal na kasulatan ang katiyakan kung papaano ba magbihis ng kulay puting kasuotan. Kaya nga sabi rito, sa verse 14, "Hindi ko po alam," tugon ko, "Kayo po ang nakakaalam." At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi ng dugo ng kordero ang kanilang damit. So, napakalinaw. Ang rason kung bakit nakakadamit ng puti yung nasa harap ng trono ng Diyos na napakarami na hindi kayang bilangin ni numan, nagpalinis sila ng kanilang kasuotan sa pamamagitan ng dugo ng kordero. So, ito yung dugo ng ating Panginoon na lagi nating sinasabi sa pamamagitan ng kanyang dugo, kanyang kamatayan, tayo ay nagsagaling, naging malinis tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga 'pag hindi po natin alam ang proseso, ibig sabihin puwedeng hindi natin nabasa itong banal na kasulatan. Pero kung tayo po ay nagbabasa, makikita po natin. Gugustuhin mong, magpalinis ng dugo ng kordero, sa dugo ng kordero habang tayo ay nabubuhay pa. Kasi nga sa kabilang buhay ayon sa Hebrew chapter 9 verse 27 ang sabi, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan at ang kasunod ay paghuhukom. So, ibig sabihin after na ikaw ay namatay, wala ka ng chance para ikaw ay, um, manampalataya, malinis ng dugo, wala na pong chance. So, ang chance natin para tayo ay magkaroon ng, pagbibihis ng puting kasuotan ay sa pamamagitan ng, pagkaalam natin kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga dito sa ating pinag-aralan, makikita natin kung gusto natin talagang makarating sa buhay na walang hanggan o sa harap ng trono ng Diyos o sa langit. So, sikapin natin na maging kulay puti ang ating kasuotan. Kasi 'pag tayo po ay nanatili sa pagiging makasalanan, ang kasuotan natin sa harap ng ating Panginoon ay kulay pula. Sabi po sa Isaiah 1:18, sabi ni Yahweh, "Halika't magliwanagan tayo," sabi ni Yahweh. "Gaano man kapula ang inyong kasalanan, papuputiin ko 'yan ng parang niyebe. At gaano man kapula o anong katingkad na pula, um, papuputiin ko 'yan tulad ng, ah, balat ng tupa." So, balahibo ng tupa, ibig sabihin parang bulak. Kaya nga sa atin, ah, ang unang dapat nating gawin para tayo ay makapagbihis ng puting kasuotan, ang sabi ng Diyos ay sabi, "Magliwanagan muna tayo." So, ibig sabihin sa kanya ka humingi ng clarity o makipagliwanagan tayo o para sabihin natin, "Lord, paano ba ako magbihis ng puting kasuotan?" Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, binibigyan tayo ng direktang, instruction ng Panginoon para hindi tayo mapahamak pagdating ng takdang panahon. Kaya nga maliwanag na, meron palang, paraan ang Diyos para yung ating kasalanan na kulay pula ay mapaputi niya na parang niyebe
At ito nga yung proseso ng paglilinis ng ating kasalanan. So, tandaan natin yung under ng grace, meron silang tinatawag na law system. Ito po yung pagganap natin sa iniuutos ng Panginoon, ng Kordero o ng Diyos na dapat nating gawin para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan at lalo higit ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kung may paraan ang Diyos, ito po yung ating susundin. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung tayo makipagliwanagan sa Kanya, tatanungin natin ang ating Panginoon, ano ba ako maging malinis sa aking kasalanan? So, tandaan natin, ang Panginoon ay nung isinilang kung bakit Jesus ang pangalan niya, siya yung tutubos sa atin sa ating mga kasalanan. Sabihin, siya yung magbabayad ng kasalanan natin at yung pagbabayad na yon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan o ng kanyang dugo. So, yung sino mang nanalig sa kanya at tumanggap, ito po yung binibigyan ng pagkakataon na magbihis ng kulay puting kasuotan. So, tandaan natin, merong iniuutos ang Panginoon para maibihis natin siya o makamit natin yung tatak ng Diyos sa atin na banal na espiritu para tayo ay hugasan ng kanyang dugo. So, sa pamamagitan po ng baptism, pinagkakaloob niya sa atin yung kulay puting kasuotan. Sabihin, ibinibihis natin ang ating Panginoon. Maliwanag sa sinabi do sa Galatians 3:27, ang mga nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya nga kung ibinihis natin si Kristo, yung kanyang katauhan, ito'y sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa tubig ng bautismo. Kaya nga kung tayo ay nabautismuhan na, ang tawag sa atin ay bago ng nilalang dahil tayo ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon. Kung bakit kulay puti na tayo sa harap ng trono ng Diyos dahil doon sa dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng bautismo, ay nagkaroon ito ng kaganapan sa atin yung paglilinis ng dugo. At sa pamamagitan din ng bautismo, ang sabi, patatawarin tayo sa ating kasalanan sa Acts 2:38 at pagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang tatak ng Diyos sa atin bilang katibayan ng ating katubusan pagdating ng taktang panahon ayon sa Ephesians 4:30. Kaya nga, kung titingnan natin, lugi yung mga hindi nag-aaral po ng salita ng Diyos. Wala silang idea na kung ano yung dapat nilang gawin para sila ay mapabilang na doon sa harap ng trono ng Diyos. Kaya nga doon sa mga magtatagumpay, ay ito yung mga nilinis ng dugo. Kaya nga sabi rito sa verse 15, balikan ko ulit yung 14, sabi, hindi ko po alam tugon ko. Kayo po nakakalam at sinabi niya sa akin, sila mga nagtagumpay sa kabilang mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi ng dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos, naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. So, yun pala ang dahilan. So, napakaganda ng instruction ng Panginoon sa atin. Napakalinaw. Ibig sabihin, para maging kabilang ka sa harap ng trono ng Diyos, maglinis tayo ng ating kasuotan. At ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga magtatagumpay, ano sabi? Sila yung nasa harap ng trono ng Diyos, naglilingkod sa Kanya, araw-gabi sa templo niya. So yung ginagawa nating practice sa paglilingkod sa Panginoon dito sa lupa, doon sa Kanyang church, pagdating natin sa kabilang buhay, doon sa harap ng trono, hindi na tayo maninibago sa paglilingkod. Dito pa lang nate-train na tayo sa churches na kinabibilangan natin. Tinetrain tayo paano ba magpuri sa Diyos, paano ba maglingkod sa Diyos. So, ito yung mga bagay na pinag-aaralan natin at natutunan sa loob ng
iglesia o ng church. Kaya sa 16 ang sabi, ito yung promise sa mga tao magtatagumpay. Ang sabi, hindi na sila magugutom o mauuhaw. So, ibig sabihin, wala ng pagkagutom, wala ng pagkauhaw, para bang dito nangangamba tayo pag hindi tayo nagtrabaho, wala tayong makakain, magugutom tayo pag hindi tayo kumilos, hindi tayo makakabili ng mga pagkain at inumin. Pero doon sa magtatagumpay, ang sabi, hindi na tayo magugutom at mauhaw. Isang dahilan kung bakit ang tao ay tumigil sa paghahanap buhay para hindi siya magutom. At sa kabila ng lahat ng ah, paghahanap buhay natin, minsan kapos pa rin yung ating pagkain sa pagkainan. Pero dito ang pangako ng Diyos, kung ikaw ay makakapagbihis ng puting kasuotan, ikaw yung nasa harap ng trono ng Diyos at nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. At hindi ka na magugutom o mauhaw. Hindi na rin mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. So parang tayong naka-aircon. So pag nung nasa Saudi kami, talagang napakainit. Ang hirap din magtrabaho ng sobrang init, nasanay na rin. Pero pag nagtagumpay tayo, ang sabi, hindi na tayo mapapaso ng araw o ng sobrang init. So meron na tayong kaginhawahang mararamdaman sa pamamagitan ng ang maganda sa langit. Ibig sabihin, araw-araw, wala ka ng gutom, wala ka ng uhaw. And then, ang nilalagyan mo ay hindi na katulad dito sa sanlibutan, napakainit. Merong lugar na napakalamig, sobra. Doon, siguradong katamtaman, sigurado doon. Kasi alam ng Diyos yung needs natin. At ang higit sa lahat, sabi rito sa verse 17, kung bakit di na tayo mapapaso ng anumang init, di na tayo mauuhaw o magugutom. Ang sabi sa verse 17, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastor nila. So, may mag-aalaga sa atin, may magga-guide sa atin, merong magpoprotekta sa atin. So, dito sa lupa ang mga pastor natin ay may kahinaan din. Hindi tayo kayang protektahan minsan at hindi tayo kayang pakainin, hindi tayo kayang bigyan Pero ang maganda rito sa magtatagumpay, ang Panginoon mismo ang magiging pastor natin. Siya yung mag-iingat sa atin, siya yung magpapakain sa atin, siya yung magbibigay ng lahat. Iingatan niya tayo. So, ang Panginoon ay napakabuting pastor, sabi nga niya sa Romans 10, di ba? Kaya nga, kung tayo makikinig sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, so may experience natin na yung siya mismo ang mag-alaga sa atin. At sa kanyang pag-aalaga nga sa atin, ang sabi, dadalhin niya tayo sa bukal ng tubig na nagbibigay buhay. Ito rin yung tubig na inialok doon sa Samaritana. Yung tubig na ito na inialok ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ito yung iinumin natin, ang sabi, dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. So, mananatili tayong buhay. Magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay. At ang sabi pa, at papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. So, hindi po ito pagluha ng kahirapan, hindi po ito pagluha ng sakit, kundi pagluha ito ng kagalakan. Imagine natin na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At napakasarap ng pakiramdam yung merong nagpupunas ng luha ng iyong mga mata. Tatandaan natin nung maliit tayo, pag naiyak tayo, pinupunasan tayo ng nanay natin dahil tayo ay may sakit o meron tayong nakaaway, meron nasaktan tayo, naiyak tayo.
So, paano kaya 'pag ang Diyos ang siyang pupunas ng mga luha natin sa ating mga mata, na ang dahilan ng luha na yon ay kagalakan, katagumpayan na nakasama natin ang ating Panginoon at nakasama ka doon sa buhay na walang hanggan. So, ang dami palang maliligtas, bukod do sa 144,000 na unang, mga lipi sa mga mula sa mga lipi ng Israel, marami pang madadagdag sa kanila. Yung iba kasi nangangaral ng 144,000 lang, eh. Dito rin makikita sa chapter 7, eh. Pero do'n sa verse 9, ang sabi rin, meron pang nakita si Apostol, Juan, ah, yung napakaraming, ah, tao na hindi kayang bilangin. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan natin na malaman yung salita ng Panginoon. Parang katulad 'tong ginagawa natin. Ako po ay nagsisikap na ihatid sa inyo yung nakasulat sa banal na kasulatan na ang purpose nito, matuto tayo, malaman natin yung salita ng Diyos at kapag narinig natin, kayo po ang magdedesisyon. Hindi po ako. Ako napagdesisyon na po ako ng sarili at ang kaligtasan ay individual. Kaya nga 'pag yung alam mo kung paano maliligtas at paano ililigtas ng Diyos ang tao. So, dahil nga sa utos ng Panginoon na mahalin mo yung kapwa, ihati din natin ito sa ibang tao kasi yung kung paano ko natanggap yung kaligtasan sa pamamagitan ng nagturo sa akin, may nagmahal din sa akin. Kaya nga in return, so ginagawa din natin ito para naman yung tao ay magkaroon ng at least 50-50% na chance na makarating sila sa buhay na walang hanggan. So, yung hindi talaga mag-aaral, ayaw makinig ng salita ng Diyos, talagang mga mapapahamak sila mga kapatid. Kasi wala silang idea kung paano makarating sa buhay na walang hanggan. Pero lahat sila gusto nila sa langit. Pero ang problema lang, yung mga clue hindi nila alam na hindi nila natanggap o hindi nila natutunan kung ano-ano ba yung dapat niyang gawin. Para bang treasure hunter tayo ngayon. 'Pag meron kang mapa at may nakatagong kayamanan, kung meron kang mapa, so madali mo itong matutuntun at iga-guide ka ng mga clue kung saan nakatago yung kayamanan na yun. So ganito rin sa kaligtasan, kung gusto natin makarating sa harap ng trono ng Diyos, so binibigyan tayo ng clue. At ang clue na nakita natin, nakadamit na puti. Kaya nga kung huhukayin natin at pahabain natin itong kung papaano ba, ah, hanapin pa yung ibang clue para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. So, kailangan talaga natin magsaliksik. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 5:39, "Sinasaliksik niyo ang banal na kasulatan sa pagkakala ninyong dito niyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan at ang mga kasulatang 'yan ang magpapatotoo tungkol sa akin." So, ibig sabihin, para matamo natin ang buhay na walang hanggan, nire-required pala na magsaliksik tayo ng banal na kasulatan. Yung ibang relihiyon bawal magbasa ng Biblia yung mga miyembro. Pero sa atin, wala namang pinagbabawal ang Diyos para nga ito sa ating lahat, eh. Ang nagtataka lang ako na hindi ito na-appreciate ng marami, pero gustong-gusto nila sa buhay na walang hanggan. Ang masasabi ko lang, tulad ng sinabi ko kanina, yung nag-aaral ng salita ng Diyos at sumusunod, meron silang 100% na chance na makarating sa buhay na walang hanggan. Yung nakikinig at hindi natuto, meron lamang siyang 50-50% na chance na makarating sa heaven. At kapag siya ay natuto, magkakaroon na rin siya ng 100%. At least meron siyang narinig, meron siyang option
at meron siyang idea kung ano yung dapat gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Not unless katulad niyong totally ayaw makinig, ayaw magbasa, walang pinakikinggan. So, obviously na talagang 100% na hindi sila makakapasok doon sa bayan ng Diyos at higit sa lahat, hindi sila makakarap sa trono ng ating Panginoon. So mga kapatid, doon muna tayo at nakita natin na isa pa lang dapat nating gawin ay magbihis ng kulay puting kasuotan. At ang kasuotan yan ay ang dugo ng kordero. So muli, pagpalain tayo ng Panginoon at higit sa lahat ay dalayan ko na makatulong sa inyo ang mga munting video na ito na ang layunin natin ay maihatid lamang ang mga salita ng Panginoon. Una sa lahat sa ikatututo natin. Pangalawa sa ikatatagumpay ng ating espiritual na buhay. So ibahagi po natin ito. Hindi para tayo kumita, kundi para maligtas din yung ibang tao na na nakakaawa na hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon makapakinig, makapagbasa. Bahagi po natin 'to sa mga taong kakilala natin para magkaroon sila ng idea paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa muli po, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless sa inyong lahat.